nagsimula, hirap tayo lahat. Ang pinanggalingan natin. Lahat ang hinihiling natin sa Kanya hanggang sa pag-unlad natin. Siya ang punot dulo. Ano man ang mangyayari sa buhay mo dito. Kailangan, sabi ng Ama, mga anak, lagi niyo tandaan, kung ano man noon ang hiniling niyo sa akin, gusto niyo pumasa, gusto niyo patuto ganito, yung mga gawain ganito, yung aral ko maging posisyon ko ganito, at mapasa kayo. Ang nagbigay na kayo ng katagumpayan ay si Jesus, si Lord. So sabi ng Ama, huwag niyong iral ang mga bagay, umunlad kayo. Tapos lahat ang gusto niyo, ang luho niyo binigay ng Diyos. Tapos nakalimutan mo siya. Huwag niyo gawin yun. Dahil lahat yung pinahiram lang sa inyo. Hindi niyo pwede ay pagsarili yan. Basta importante, binigay sa inyo, lagi yung tandaan kung ano man ang ugali niyo noon at umihiling sa Kanya. Kahit umasinso kayo, sa Kanya pa rin, ay umihiling pa rin tayo at gabay. Dahil ang gusto ng Ama sa atin, ang kalusugan natin, lagi tandaan ninyo, yan ang kayamanan binigay ng Diyos at karunungan. Dahil pinag-isip kayo, halimbawa, sabi ng Ama, ang sabi ninyo, Lord, gusto ko mag-aral para tumaas ang aking posisyon. Sabi ni Lord, dahil anak, ako ang nagbigay kaisipan yan dahil para sa katagumpayan mo. Lahat galing sa Kanya yan. Ang katagumpayan dito sa mundo, kanya-kanya tayo binigyan ng katungkulan. Marami nagsasabi, ako engineer ngayon, ako ang doktor, dahil humihiling sila sa Diyos. Ang gusto ng Ama naman, kung ano man ang hinihiling niyo at naging tagumpay, huwag kayong magbago, dahil lahat pagsamantala lang binigay sa inyo para kayo ay umunlad. Dahil gusto ng Diyos, tuloy niyo ang kapayapaan, ang lahat ng mga kaisipan niyo, kapayapaan ang daladala ninyo. Ibig sabihin, ang pag-ibig, ang kailangan, lagi niyo tandaan, ang pag-ibig ang siya, katagumpayan ng lahat. Yan din ang magbubukas ng paraiso ng Diyos. Huwag niyo sabihin, ay, anong kagustuhan niya, at gusto mo, yung idol mo, maging gusto maging ikaw at siya ng kanyang posisyon. Hindi, may kanya-kanya tayo bigyan ng katungkulan dito sa mundo natin. May aral ka man at wala kang aral. Engineer ka, kapintero ka, at masun ka, magsasaka ka, dahil lahat tayo ay binigyan ng katungkulan. Hindi yung pares-pares ang ating gawain. Dahil sa mga Ama, kahit anong gusto mo gawin, basta yun ang binigay sa iyo, wala kang magawa. Kahit gusto mo matuto, kung yun ang binigay sa iyo, hindi ka matututo dahil yan ang tinakda binigay sa inyo ng Diyos. Puso sabi nila, ako ay mayaman. Ako nakaposisyon. Hindi galing sa iyo, galing sa Diyos, pinaupo ka dyan para piniling mo maglingkod ka. Ngayon kung lumingkod ka, iba na ang iyong gawain. Sabi ng Ama, sayang ang lahat ng gusto ko binigay sa iyo. Akala ko, siya pa rin ang ugali mo. Bakit ka, ikaw ay nagbago? Dahil ang karamihan sa atin, pag umulad na, nakakalimutan natin na ang Diyos. Tama, hindi? Dahil hindi nila alam lahat ang bagay binigay sa iyo pagsamantala lang. Kayamanan, sasakyan, ay bahay, ay lahat pagsamantala lang binigay sa atin ng Diyos. Pati ang katawan ninyo. Dahil nagsimula tayo sa duka, sa mahirap, dahil sa hiling natin, sa sikap natin, gusto tayo umunlad,
Ang inilang ng Diyos, huwag kayo magbago. Kung ano ka man noon, ang pinakita mo sa akin ng kabaitan, ang kabutihan, bibigyan ko kayo ng siksik, liglig, aapaw pa, mas maigit pa. Basta nauna natin si Jesus. Lahat ng bagay, si Jesus ang uunahin natin dahil siya ang tunay natin tagaligtas. Sa Kanya lahat, ang bawat kilos natin, sa Kanya lahat, ang buhay natin sa Kanya, dahil siya lang ang nakakalam kung kailan tayo kukunin niya. Huwag tayo gagawa na hindi maganda. Yun ang sabi niya, anak, ang pagtiwala ko sa iyo, bakit ikaw ay nagbago na? Lahat at noon at mahirap ka, wala kang alam, humihiling ka, mama, gusto mo, malalam, matututo, at binigay ko sa iyo. Ngayon, ano na nangyari sa iyo, anak? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin, nakalimutan mo na siya at paano na ang magagabay sa inyo. Dahil ang Diyos lagi nagkagabay sa ating lahat. Mayaman ka, mahirap ka, pares-pares din ang kinakain ninyo. Pares-pares din ang sarap ng tulog ninyo sa pangalan ni Jesus. Malaki ang katahanan mo, mga kubo ka, nakakatulog siya, makakatulog ka rin. Masaya siya pagtulog, masaya ka rin magtulog dahil binigyan kayo na kanya-kanya ng kalakasan. Huwag mo isipin mayaman ka, huwag mo isipin wala kang katapos. Lahat nandito sa lupa may hangganan. Walang mayaman. Ang pinakamayaman ang gusto ng Ama. Mayaman ka anak sa iyong ugali ng maganda. Sa kayamanan wala ka. Yun ang hahanapin ko. Dahil ang kayamanan niyan para muti lang. Kahit mahirap ka, lahat ang kinakain ng mayaman, kaya mo rin bilihin, kaya mo rin kainin. Dahil wala kang pera. Ang puso mo, ang tunay ng kayamanan, ang paglilingkod mo sa akin. Amen? Yun ang sinabi ng Diyos. Ang kayamanan, ang paglilingkod mo sa akin. Mahirap ka, sa kayamanan, wala kang pera, tignan mo naman ang katawan mo, malusog ka. Mayaman ka, marami kang pera, nakalimutan mo ng Diyos, tignan mo, marami kang sakit. Anong kwenta ng kayamanan, hindi rin makakatulong kung nakalimutan natin ang Diyos. Diyos pa rin ang simula, Diyos rin ang magbabago sa atin, Diyos pa rin ang magliligtas sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Yun lang ang isasabihin. Pagkamang tanganin sa inyong lahat, hapon na pala, itong basbas sa inyong lahat. Pamaya, tapos pabasbas na pala mga natin si Jesus, pabasbas. Dito sa kabila, lahat. Di masaya lahat ang tayo ay nagkakaisang lahat. Ito yung sinabi ko sa inyo ay nagpakita sa akin dito sa ulap, nagliwanag, tapos apat sulok, tapos lumalabas sa kanila ay kristal, umiikot, biglang lumabas. Sabi ko, Ama, bakit kalapati ay marami? Hindi ba ang basbas mo ang kalapati? Yan ang tunay na basbas sa pangalan ni Jesus. Dahil lahat ng bagay ang alit mo ay sa Makati,
galing ang bituin bumaba na apat na angel sa sulok, isang bituin. Pangalawa, ang logo ito ay isang bituin. O sa Versace, wala na yan ng mata. Sa Versace, wala yung bilog sa gilid sa mukha niya. Kahit hanapin, wala ito sa Versace. O sa Versace ay binigyan ng ama. Ito, meron sila, merong mukha, walang mata, liwanag. Ito, wala sa kanila. Dahil ito, talagang sinadya ng ama, binaba. Ngayon, sa marami na sa mundo na papakita na ang logo ito. Dahil itong logo ay 2007 binigay sa akin ng Diyos. Tinatakan niya sa tabi ko. Ang parangalan naman, in the midst of Yahweh, for New Jerusalem and for Him, at Jesus Christ, sa una ng manawag, sinabi ko sa kasamahan ko, binulog sa akin ng Diyos, even ay sabihin mo ang kasama mo at maganda ng ballpen. Ano gagawin niyo po? Isusulat ko sa ulap at gagayain niya ang mga pangalan ibibigay ko. Ito ang pangalan na bibigay ko at ilagay niyo sa templo. Lahat ito ay galing sa Diyos. Hindi gawa-gawa lang yan dahil yan ang nakakanda ang binigay sa akin ng Diyos. Kahit magtanong kayo sa akin, ako ang sasagot dahil sa akin ay binigay ng Diyos. Yung basbas, kaliwa kanan, ay nakasulat din sa Biblia. Ang tubig ay Biblia. Ang baston sa Biblia. Ang bato nasa Biblia pa rin sa panahon ni Moses. Dahil ang bato ay si Jesus. Dahil ang pagpapaliwanag nasa Biblia, hindi ako marunong bumasa, hindi ako marunong sumulat, at nagpapaliwanag sa inyo. Dahil ang aking mga sinasabi, ang nagbigay ng paliwanag sa akin, ang nagsuko sa akin ng Diyos. Kung wala siya, ay wala akong dito sa lupa. Dahil bata pa ako, ay kahit ginawakan nila ako, ay gagaling na ang mga tao. Basbas, mabasbas ako sa tao, hindi ako nagbasbas sa kanila, ang Diyos kay Jesus. Dahil sa kanya ang kapangyarihan binigay pagsamantala sa akin. Sumusunod na ako, sino ba ako tumanggi, kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito sa lupa. So, kailangan natin magkumbaba, kailangan natin magbago. Sabi ni Jesus, ang lahat man, sino man, ang sa aking pangalan, ng iyong tinatawag, ang iyong tagaligtas, dapat kayo magkakaisa na. Kahit ano ang religion ninyo, basta pangalan ni Jesus ang dala natin, isang tagaligtas natin, para hindi na magulo, para kaisa tayo, magpahalan tayo, dahil si Jesus pa rin ang dala natin tagaligtas. Si Jesus pa rin ang tunay haarap tayo sa Kanya. Kailangan tayo, pamilya tayo, kailangan tayo magkakasundo lahat. Dahil walang pag-aasan, sabi na, ako ay talagang niligtas ng Diyos. Kami talaligtas, sabi sa kabilang sikta. Kami ang ligtas, sabi sa kabilang. Kami ang ligtas, sabi kami ang ligtas. Walang ligtas bawat isa sa inyo dahil hindi pa tayo nakaharap ko Jesus talaligtas sa akin. Kung naharap nyo na si Jesus, sabi, kayo talaligtas, ibig sabihin, kayo lang ang anak ng Diyos. Lahat kayo anak ng Diyos. Kailangan tayo magkasundo, magkakaisa dahil tayo, hintayin natin pagbalik at siya maglilitis sa atin. Siya ang magsasabi, umuligtas ka ba o hindi. Lahat kayo sa pangalan ko ang nalalaman ninyo. Amen? Amen. O, ano masasabi ninyo? Tama ba kung sinabihan ng Diyos? Dapat tayo magkakaisa o hindi? Ang tanong, sino ang Diyos yung pangalan ng Diyos ninyo? Jesus. Ano? Sino mga sa labas? Sino tinatawag? Jesus. Kasi Jesus tayo. Si
si Jesus, dapat tayo magkakaisa na. Dahil para iisa na ligtas natin, paano mo siya masasabi na ligtas ka? Ikaw na tinaas mo, sarili mo. Bakit ikaw rin? Pinastaan mo siya. Ikaw rin ay gusto mo, inaangat mo ang iyong sarili. Ang sabi ng Diyos, paano ko ba iangat? Paano ko iligtas ko kayo kayo mismo? Walang sa puso, pagmamahal niyo, bawat isa sa inyo. Oras kayo nasaktan sa inyo, nabaya, para ako na rin pinayaan ninyo. Dahil ang Diyos mo, ang Diyos niya ay iisa. Kaya lahat yan, sabi naman, anuman po rin sa kaligtasan ng lahat. Kumapit tayo sa Kanya, gagawa tayo ng kahulihan. Di na kumapit ng lahat ng bagay ng kasamaan. Magagawa mo dahil wala ng Diyos at para kumapit tayo sa Kanya dahil nalimutan natin siya dahil umangat na ang ating kagustuhan, ang kayabangan at kalastunan. Tama, hindi. Basta si Tarindi, basta. So, hindi. Dahil ang sabi ng mga anak, kailan kayo magbago? Kailan kayo makinig ko sa inyo magkakasundo? Ano ba ang simulain mo at simulain niya? Ano ba? Anong bagay? Anong dahilan? Bakit di kayo nagkasundo? Iisa pangalan ang alam niya, punagin, Jesus. Taasin, Jesus. Pipili siya, Jesus din. Kasigura, sino ba natin? Si Jesus pa rin. Siya ulit. Sabi niya ng Diyos, di ka makaraan sa aking Ama, kung italaraan sa Jesus. Si Jesus tayo lahat, dapat makaraan siya tayo. Dahil sabi niya ng Ama, hindi mo ba, harapin mo ang ating anak. Kung ano man ang bagay na nagustuhan niya, gusto mo makita mo kami. Makita mo siya, maniwala sa kanya para ako na rin ang makikita ninyo. Amen? Tama? Hindi. Kung sa lahat tayo, ang dala natin ay pag-ibig. Ang pag-ibig, ang siya magwawagi sa alam ninyo. Huwag mo sayangin ang panahon kung ano man ang bagay, ang lahat ng bagay dito sa mundo. Jesus, dakilang kaligtas. Jesus pa rin ang magliligtas sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, dakilang Ama, maraming salamat, Ama, kung ano man ang bagay ang inyong mga pinagawa sa akin, susundin ko. Dahil kung hindi na sa inyo, wala ko dito sa lupa. Susundin ko ano man ang binigin sa akin, gagawin ko. Puso lahat yan. Ano man ang bagay ang gusto ang ninyo. Tayo ang tunay namin sa lipas. I-pray ko lang sa mga lahat. Ang Lord, gabayan mo silang lahat sa mga nandito at iniran mo. Kailangan ninyo po, kasbahan ninyo lahat sila para at magkakaisa na ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Mabuhay si Jesus. Buhay tayong lahat. Parapangan natin si Jesus. Thank you. Amen. Okay, thank you for watching and God bless you lahat and a blessed Sunday. Kay Sister Marie Malikdan ng Chetat kay Mother Lolita Kaya. Thank you for watching and God bless.